Ms. Angelique, makakausap naman natin mula ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Secretary, Yes. magandang hapon po. Ayan, magandang hapon, Secretary Larry. Kamusta na po kayo? And Jules. Si Jules. Fellow PTV. Yes, of course. Ano po ang tumatak sa inyo dun sa naging isang oras para sa mga masa, siyempre, yung gustong ipatanggal ni Pangulong Bongbong Marcos yung yung systems loss sa charges at saka yung IVAT sa charges natin sa kuryente. Napakaganda nun. At dapat ito ay aksyonan agad ng Kongreso at ng Senado upang maiwi pa sa batas itong pag-aalis niyan. At ang magandang isang ibinahagi sa atin ng ating Pangulo ay ang yung Pax Silica. Yes. Oo, sapagkat yun ay maglilika ng napakadaang libong trabaho at napakagandang tulong sa ating ekonomiya. Siguro maganda ko din, may paliwanag pa higit yung Pax Silica, ano? Oo. Kasi meron din pong yung mga iba sinasabi, naku, baka daw maubos pa yung supply natin ng kuryente. Hindi naman nagagawa naman ang paraan. Sobra-sobra na tayo sa tubig. At ang isa pang maganda doon ay yung kanyang muling buksan or i-revive ang ating nuclear power program. Sapagkat dati, nung nagkaroon tayo ng Bataan Nuclear Power Plant, Yes, po. ay kasabay natin nagtayo ang South Korea. At sila ay 4 agad ang itinayo. Tayo ay 1. Sila 4 agad. So, anong nangyari, nakita nila yung kagandahan ng katipiran ng cost ng kuryente. Kaya nagpatayo pa sila ng mas marami pa. Sila natuloy sa atin, nabimbin. Ano? Oo, actually, they have at least siguro around 20 nuclear plants. So, anong ibig sabihin nun? Naging number 1 sila sa buong mundo sa mga sasakyan. Ang dami nilang manufacturing ng sasakyan, appliances, gadgets, electronics. Na-invade nila yung buong mundo Nabuhay sa talaga, ekonomiya. Oo. Nakatulong yun sa pagprogreso ng South Korea. Oo, actually, nakita mo naman kung gaano kataas ang kanilang GDP. Yeah. At yung kanilang per capita ay umaabot ng mga 80,000 US dollars yata. Pero nabanggit din naman ng Pangulo na kailangan pang higit na ma-inform ang publiko na ito ay ligtas. Kasi isa po talaga sa takot ng mga tao. Yes. Baka hindi nga po ito angkop sa atin. Ano? Oo. Angkop talaga sa atin yan. At ang isa pa ay dahil na kamakailan lamang under the Marcos administration ay nagkaroon tayo ng upper middle income class status country, kailangan tuloy-tuloy yun at hindi lang para ma-maintain kundi ma-sustain at mahigitan pa uli. Yung sa tingin ko ang itong Pax Silica ay magiging daan upang makamit natin ang kasunod na antas ng pagtaas ng ating per capita income. Talon ako sa ibang usapin sa accountability naman kasi sa simula pa lang ng talumpati ng Pangulo talagang medyo nayanig tayong lahat kasi sinabi niya na hindi lang siya Pangulo ng kanyang pamilya o ng mga kaibigan. Anong pananaw niyo dito, sir? Nagulat din ba kayo na yun yung simula niya? Nakakagulat talaga dahil na ang maraming mga kritiko nagsasabi na wala daw mga malapit sa administrasyon ang nakakasuhan. Kung sa tutusin mo, yung nakasuhan niya si former Speaker Martin Romualdez at kahit naman sila Senator Jinggoy, malapit naman sa administrasyon yan Huwag natin kalimutan na kasama natin nagkampanya yan noong 2022 at ganun din si Senator Dati Marcoleta. Kaya hindi mo masasabi na yung mga malapit sa administrasyon ay hindi nakakasuhan. Mga dati naman namin kasama yan So, sabihin, asahan niyo po na ng taong bayan ng mga iba pang pangalang malalaki. Oo, marami pa. Sa accountability po. Oo. Right. At ang ginagawa kasi na pinaliwanag na ito ni Ombudsman Boyeng Rimulya na ito ay kailangan mahusay yung pagtatakda ng mga ebidensya para sigurado ang
paglilitis ay Mailatag maibigyan. ng maayos, Oo, oo. mailatag ng maayos upang Ayan. talagang maparusahan yung mga nagkaroon ng malaking pagkakasala. Sige po, Secretary Larry, maraming salamat po sa Oo, oras na maraming binigay sa salamat amin. Thank you so din, much. Jules at saka Kita-kita Angelique. po tayo ulit. Kita-kita tayo sa PTV. Alright. Maraming salamat. Magandang hapon. Gandang hapon po si Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation.